The newest classic style scooter na hindi kasing mahal tulad ng iba. Ito yun. The Bristol Motorcycles Basilica 125 is the latest addition pagdating sa kanyang Vespucci lineup. Maalala nyo, ang pinakaunang release na scooter under the Vespucci lineup is the Vantaggio, which is great value for money. Napanood nyo na siguro yung review natin yan. Ngayon, si Bristol naglabas ng bagong classic type na scooter na mas mababa pa yung presyo, pero yung looks talagang hindi naluluma at mas ma-afford ng nakararami na trip yung mga classic style motorcycle. But at the same time, hindi rin naman magpapahuli pagdating sa kanyang function and features. Ang presyo nito mga brother is just 98,800 as an introductory price. So eventually pwedeng tumaas yan, kaya hanggang naka-introductory price pa. Let's see what this bike has to offer. Para malaman natin kung sugi talaga, simulan na natin to. Pag-usapan muna natin yung forma niya. Unang tingin, alam mo, looker talaga to. Kung baga ginamit ko yung ibang mga Basilica that was available during the test ride, napapatingin talaga yung mga tao. Pero i-detalye natin yung forma nito. Mapapansin mo, if you're looking at it from the front, may kita mo malapad kagad yung fairings niya. Wala tong mga tsetse-boretseng mga design, but napaka-premium nung paint finish niya. Lalo, ito yung paborito kong kulay, the gray and the yellow version. Ang ganda ng pagka-matte gray niya. Yung finish, alam mong premium yung pagka-detail sa kanya. We have the Vespucci badge nandito. Again, this is under the Vespucci lineup, classic scooter lineup ng Bristol Motorcycles. So abangan nyo, may mga iba pang marirelease under this lineup. Yung Bristol branding, ang ganda, embossed na silver plated. Pagdating naman dito, gaya na sabi natin, malapad yung front fairings. Ito medyo pa-diagonal with accent na rin dito. And ang lapad ng kanyang front fender. Actually, merong parang ano dito parang palong. Meron ba tong purpose pagdating sa aerodynamics? Hindi ko sure. Comment nyo mga brother. Pero dito, nakapag-add siya ng accent sa motor. Ang ganda Tapos, sa taas, round, huge headlight. Kumbaga ano siya, protruding talaga siya na kitang-kita mo talaga na naka-embossed or nakaangat yung ilaw niya na ganyan. Yung parang mga old school scooters talaga. Nagustuhan ko rin yung fact na yung signal lights niya nandito na sa kanyang handlebar assembly. So wala ka ng mga nakagawit na mga signal light or anything like that. Kumbaga, yung design niya, na-maintain niya yung mga linya, yung mga accent of this being a classic scooter. Pagdating naman sa gilid, actually specific dito sa motor na to, nagustuhan ko talaga yung combination. Ito, ang ganda nito yung matte gray, and then yung bright parang bumblebee type na yellow. May accent pa siya dito. This is more of a rubber footrest na may purpose talaga niya para hindi dumudulas yung paa mo. Pero gumanda yung pagkakalagay niya, yung accent niya na yun nga parang bumblebee type yellow with black accent combined with a matte gray color. Ang tingkad ng dating niya dito, pero if you're looking at it from the outside naman, ang subtle. So you have a combination of loud and discreet. You put it together, elegante naman yung lumalabas na dating niya. Over the side, malaki yung puweta nito Yung usual na nakikita natin sa mga classic scooters. Even almost the same as that of the Vantaggio. Pero ito, ginawa nila layered surface with chrome finishing naman dito sa side na to. Tapos maintaining that excellent paint finish all the way back. Tingnan mo, yung pagkakahatak niya dito, sa gilid niya, matte gray, tapos sa likod naman niya, yung linyahan niya pababa dito, solid yellow, with the taillight assembly breaking the color lines. Ganda. So kung sino man ang nag-design talaga nito, hindi to minadali. Gustong gusto ko yung linya, yung color combination, even the branding. Ito, yung Basilica naka-emboss dito. And then, we have the signal lights dito. Pansinin mo yan. Napansin ko yung mga ilaw niya, yung mga turn signals, yung mga taillight assembly. It's embedded into the whole
line of the motorcycle. Kumbaga, it blends in properly. Kaya yung forma niya na pagka-classic scooter, hindi awkward. Talagang classic na classic. Basta, maganda. Pagdating sa makina, this houses 125cc engine, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled na rin to. It can actually produce 9.1 horsepower at 7,500 RPM. At yung torque naman niya is 9.5 Newton meters of torque at 6,000 RPM. So, we're expecting this motorcycle to have a good acceleration, good punch. Again, pagdating, especially if we're going to compare it sa mga classic 125 scooters na meron tayo sa Pilipinas, yung inaasahan natin dito. I won't dwell much into the engine performance dahil ito ay hindi ko pa naman na i-ride. Abangan nyo sa mga susunod natin na video dahil ito ay unit ni Moto Changi PH. Moto Changi PH is actually selling this motorcycle brand new itong mga brother. So check out nyo lang Moto Changi PH if you want to avail the Bristol Basilica 125. But nonetheless, more to come on the engine. Pero in terms of the specs, in terms of sa paper specifications niya, looks like this will give out decent power, especially for city ride, urban commutes natin, really just going around the city on our daily commutes. And siguro ang isa sa mga standout dito sa motor nito is, according to Bristol, you can get as much as 50 kilometers per liter, 50 kilometro sa isang litro. Napakatipid nun, 125cc tapos ganun katipid. Excited tayo matry ito. Sa brakes naman tayo mga brother, what we have dito sa Basilica 125 is at the front, we have single disc brake, 2-pot caliper na rin yan. Tapos drum brake naman sa likod. Yung braking system na to, ito na yung tinatawag na combined braking system. Para sa mga hindi pa familiar sa combined braking system or CBS, ito yung kapag nagpreno tayo ng rear, ito yung kaliwa. Kapag yan ay nabigla o kaya more than 50% na yung pag-press natin sa brake lever, ang gagawin ng braking system yan is magbe-brake na rin yung harap na disc brake natin. So, bali ang nangyayari, the braking system balances the distribution ng braking sa rear at saka sa front kahit na itong left lever or rear brake lang yung napindot mo. So, mas okay yun, lalo na pagdating sa emergency, napapreno ka, hindi ka pa masyadong sanay, hindi mo na balance yung pagpreno mo rin naman sa harap. The motorcycle will do that for you dahil nga it distributes the braking power to both the front and the rear. If we're going to look at the suspension as well, dito telescopic fork. Hindi ito yung mga malapad o malayo yung clearance dun sa front fender to the fairings kasi hindi naman ito yung mga pang-adventure scooter. Again, this is more of a daily commute, urban riding, and style riding na rin. Yun yung gamit niya. So, more to come pagdating sa feedback natin sa suspension ni Basilica 125. And at the rear naman, meron din naman tayong single shocks rear suspension naman doon. Yung gulong niya actually mga brad, parehas ang sukat. Parehas to 120/70 by 12. So, ang nangyari sa kanya, dahil yan ang sukat niya, kung mapapansin nyo, hindi alangan, yung hindi pa cute yung sukat ng gulong niya kasi malapad. Kahit yung sa likod, if you're looking at it from its rear, hindi alanganin, lalong-lalo na kung mga kasing lapad ko yung sasakay, okay yung sukat ng gulong niya. Sa performance ng gulong, abangan nyo when we ride this. So, gamitin din natin to para mabigyan kayo ng feedback kumusta ang combination ng performance ng handling na may kinalaman sa ating gulong, suspension, and brakes. Karamihan sa mga classic or vintage type scooters, matataas yung mga seat height nila. Kumbaga, hindi sila Pinoy friendly. So, etong Basilica 125, tingnan natin. You may use me as a reference. I am 5'10" in height. Sakay natin ngayon. So, at my height, makita nyo, lapat na lapat yung aking paa. Ayan. Kumbaga, Pinoy friendly pa rin. Alam ko nasa 780mm yata yung seat height nito. Check nyo na lang yung sa caption natin dyan. But nonetheless, eto, yung pinaka-riding position na natin. Standard feet position. I have enough space para medyo gumalaw-galaw in case I want to do long ride. Eto, this is not necessarily an extended footrest. Ano lang talaga siya? Yun lang talaga yung contour nung kanyang pinaka footrest natin. So, hindi ito yung tipo na may stretch mo yung paa mo. Although that gives you additional space
for your feet to move around in case medyo gusto mong iangat ng ganyan or naka-flat foot na ganyan, pwede pa rin naman. And then, technically may gulay board to, pero meron lang siyang parang nakaangat na parte dito sa gitna niya. Pero hindi naman yung katulad ng mga ibang sporty type scooters na mga sikat na rin ngayon na hanggang dito nakaangat. At least ito, malalagyan mo pa rin ng bag, ng mga package, and all. Ayan, mamaya papakita natin sa inyo tong hook natin dito. But, riding position, ito siya. And then, yung handlebar niya, mataas. The LCD panel is near enough sa akin kasi hindi siya ganun kalaki. Kumbaga, just embodies yung pagka-vintage niya. Hindi masyadong bongga, hindi masyadong malaki, pero functional at the same time stylish. Malapit din yung handle, mataas at saka malapit sa rider yung handlebar. So, tingnan natin, pag sinagad natin yung, uy, maganda yung turning radius. Pagdating sa turning radius mo, ayun, lusot na lusot sa height ko 5'10" in height. Lusot na lusot yung hita ko, kahit isagad ko, hindi sumasayad. Yung iba kasi, tumatama eh. Pero ito, ang ganda ng clearance niya. So even if you are weaving through traffic, hindi mo intindihin na maglabas-masok yung hita mo. The seats, sakto lang yung lambot niya. Hindi siya ganun kalambot actually. Yung dito, sakto lang para hindi ka naman masyadong maging bouncy sa ride mo. Maganda rin dahil yung pillion seat or yung angkasan makapal or malapad rather para komportable din naman yung angkas mo. So saktong-sakto lang to, urban riding. Ayoko rin kasi yung masyadong malambot na upan na talaga na may kabigatan ako. Nagiging bouncy kasi para sa akin. So in the end, nagiging uncomfortable din yung riding experience. So ganda ayun no. Di ba? Upright yung riding position. Sa presyo na to mga brother, tingnan natin yung mga features na makukuha mo sa motor na to. Una, the fuel tank capacity. This can house 6.6 liters worth of fuel. Decent size, especially if we are to compare it sa ibang mga 125cc scooter. Actually, mas malaki siya kaysa sa ibang mga 125cc scooter. Alright, helmet test tayo mga brother. Kasi malapad tsaka malagim yung kanyang under seat compartment. So, tingnan natin if we can fit ito full face helmet. Actually, modular pa nga to Ayan, so modular helmet. Yung normally, mas malaki ang shells ng mga modular helmet. Kasya siya, pero masasara ba natin? Hindi siya masasara. Subukan natin, baliktaran natin yung yung position ng helmet. Ayan. Hindi. Ito hindi. Kasya yung yung modular full face, hindi lang siya masasara. So, yung mga open face helmet yun, kasya dito kasi malagim nga siya. But nonetheless, you can fit a lot of things inside. Tapos wala siyang mga abubot na parang maraming mga harang-harang. Open siya, kaya mas flexible in terms of what you can put dito sa kanyang underseat compartment. This also comes with a metal grab bar. Ganda no? Yung pagka-stainless na classic pa rin. So this is not necessarily a top box bracket. Pero yung mga pwede mo ilagay dito, yung mga leather type na bag, yung mga bagay talaga sa mga vintage scooters. At least hindi mo na kailangan magpalagay ng mga bracket dahil for the leather type bags, meron ka ng pwede dito. Kasi yung ibang mga vintage scooters, grab bar pa rin yung meron sila. Meron ng ganyan. So okay yan, plus point yan for me. This also now has a digital panel with all the indicators, yung mga check engine, and oil levels, temperature, meron na rin yan dito. Mapapansin din natin, medyo maraming button siya. Tigatlo sa isang side kasi bukod sa start button natin dito, yung ilaw niya may on and off. Tapos, ito rin naman, may engine kill switch. Imagine sa 125cc may engine kill switch siya. Ito, the usual horn, signal light, and then yung high and low naman natin pagdating dito sa ilaw natin. So, pretty much standard. Ito naman, okay din siya sa 125cc, meron na siyang passing switch kasi karamihan ng mga 125cc scooters walang passing. So, advantage yan, no? Hindi mo na kailangan magpa-install pa ng mga passing switch. Good for safety na rin. This also comes with a USB charging port. So, ready na, hindi na kailangan ng adapter. And then, ito nagustuhan ko to. Sabihin nyo ng mababaw ang kaligayahan ko, pero yung hook niya, it locks in, di ba? O, bawa may sasabit ka dyan, nag-lock siyang ganun. Hindi yung basta, di ba sa iba kasi sasabit mo lang So that locks in. Kasi point out ko lang in terms of yung sa pillion step niya. Ano na to, yung pinipindot na lang. O di ba? Bongga. Hindi na yung ima-manual mo pa na ganun. Okay, so balik na natin yan. Ito yung magugustuhan ng marami sa atin. Merong kickstart.
So, in case maalangan ng baterya mo, meron kang kickstart na magsasalba sa'yo. Sigurado hindi ka matitirikan. So, this is our motorcycle feature for the day mga brother. Ang Bristol Basilica 125 under the Vespucci lineup. Ano sa tingin niyo mga brother? Sa presyo, sa function and features na diniscuss natin, sulit nga ba yung motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure na nakafollow kayo sa ating mga social media page natin, katulad ng YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. Taga next video mga brother. Available sa Motochang ito ha.